Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kasal daw ay hindi parang kaning mainit na kapag napasok ka ay pwede mong iluwa. Isang lifetime commitment ang kasal at huwag mong susubukan kung hindi mo kayang mapanindigan. Ikaw, handa ka bang mapanindigan at respetuhin ang lahat ng nakabalot sa salitang kasal? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Jamie, 40 years old, isang wedding planner. Ito na ang naging trabaho ko una pa lang. Pinasa lang to sa akin ng pinsan ko noong time na nag-retire na siya sa weddings at pinili na lamang na manirahan sa isang bansa kasama ng foreigner niyang asawa. Tinuruan niya ako kung paano humawak ng mga kasal. Hindi naging madali noong una, lalo't kailangang mabilis ang mga pitik at galaw mo. Dagdag pa ang haba ng pasensya na kailangan para sa mga pagbabago sa mga detalye sa kasal at sa mga bisitang hindi marunong makiramdam. Mahirap ang buhay ng isang wedding planner. Puro lakaran, puro pakikipag-usap, puro pagpapasensya, at puro pagpapatawad. Hindi madali pero sa tuwing nakikita ko kung gaano kasaya ang mukha ng mga ikakasal ay parang nababawi rin kahit papaano ang hirap. Saka mo biglang susundutan na pwede pa sa susunod na kasal. Hanggang sa nakasanayan ko na ang buhay ng isang wedding planner. Wala na akong ibang nakitang trabaho na mas bagay sa akin kundi ito. Marami akong nalalamang kwento ng pag-ibig at napapaluha na lamang ako. Dahil kahit na hindi ko pa yon naranasan ay masaya na lang din na maging bahagi ng forever nila. Opo, single ako. Always the wedding planner, never the bride ang atake ng drama ko. Nakakatawang isipin na kaya kong planuhin ang kasal ng iba. Pero sarili kong kasal ay wala pa. Pero naisip ko na lamang baka hindi para sa akin ang kasal. Kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang pagtatrabaho para sa forever ng iba. At ang isang hindi ko makakalimutan na pares na tinulungan ko ay sina Ron at Laika. Mas bata sa akin si Ron ng 5 taon at si Laika naman ay 10 taon. Nirefer sila sa akin ng dati kong kliyente. At sa kanilang dalawa iikot ang karamihan ng kwento ko sa inyo. Hi, ikaw si Jamie? Hi! Oo, ako nga. Ron? Yes, Asan pala si Laika? mukhang malilate din. Hindi kayo sabay na pumunta rito? Ewan ko ron, akala ko late na ako, mas late pa pala siya. Gusto mo ba hintayin natin siya o pwede na nating simulan yung usapan kahit na wala pa siya? Pwede namang introhan mo na lang ako sa mga plano, pero wala rin naman akong say dyan. Si Laika pa rin ang masusunod. Siguro mas maganda na nandito na siya para hindi sayang ang laway ko. Okay, magkwentuhan na lang muna tayo ng kahit na ano. Hindi naman siguro sayang sa laway yun, no? Pwede naman para komportable na tayo sa isa't isa. Matagal ka na ba sa trabaho mo? Oo. Halos 15 years na rin. Ang tagal na pala. Siguro umay ka na sa mga kasal, no? Sanay lang, pero hindi umay. Ang ganda kaya ng weddings, lalo kapag palitan na ng vows. Tapos kapag nagbibigay na ng messages ang mga mahal nyo sa buhay. Nakaka-touch. Magkaiba pala tayo. Ayoko ng kasal eh. Ha? Talaga ba? Eh bakit ikakasal ka ngayon? Sorry na late ako. May nakita kasi akong dress sa mall kanina. Natagalan ako mag-decide kung bibilin ko ba o hindi. Ang ending, binili ko pa rin. Pwede mo naman sanang balikan na lang yan damit after nitong meeting natin with Miss Jamie, di ba? Eh paano ko makuha ng iba? Tsaka wag ka nga. Pareho lang naman tayong late, no? Mas maaga ka nga lang ng konti sa akin. Di ba, Miss Jamie?
Basta akong pinakamaaga sa inyong dalawa. Pasensya ka na ulit ha. Ayos lang yun. Basta wag lang kayo malilate sa mga susunod. Lalo na sa araw mismo ng kasal nyo kasi hirap na ako magpatawad nun. Basta wala akong makikitang mall bago ako pumunta ng simbahan. Siguradong hindi ako malilate. Simulan na nga natin para makauwi na rin. Nagmamadali kang umalis ha. Parang wala kang ganang ayusin tong kasal natin. Naiinis lang kasi ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo na sabi na tayong pumunta rito. Pero nakuha mo pang mag-mall para maglakad-lakad. Tapos ang hirap mo pang tawagan. Mag-aaway pa ba tayo? Huwag mong sirain ang mood ko ah. Kinakabahan ako sa inyong dalawa. May kasal pa bang magaganap? Pasensya ka na Miss Jamie ha. Sagad kasi sa butong toyo nitong fiancé ko. Hayaan mo siya. Sorry Miss Jamie. Wala lang talaga ako sa mood. So inaamin mong kasalanan mo ngang lahat ng to? Wala akong aaminin kasi mali ka rin. Ren? E di tayong dalawang may mali rito. O sige na. Ako na lang ulit yung mali para tumigil ka na. Ako na lang ang mali para bago naman. Sorry sa joke ko. Wrong timing. Ayos lang yun Miss Jamie. Kami ang dapat mag-sorry kasi unang beses pa lang na nagkaharap-harap tayo tapos ganito pa yung nangyari. Sorry Miss Jamie. Babawi na lang kami sa'yo. Promise, hindi kami tatawad sa mga i-offer mo na wedding package. Ay, bigla naman akong naging masaya sa sinabi mo. Sige, mag-away ulit kayo sa harapan ko next week, ah. Sanay na ako sa eksenang nakita ko kina Ron at Laika, Papa Dudut. Kaya mahaba na rin ang pasensya ko sa mga ganong kaso. Gets ko naman na pressured ang mga ikakasal lalo at kapag malapit na ang wedding day nila. Sa dami ba naman ng nahawakan kong kasal, kina Ron at Laika pa ba ako may stress? Mukha naman silang maayos na dalawa. Siguro ay nataon lang na pareho silang wala sa mood. Kaya mas lalong nag-init ang simpleng away lang sana. Bigla ko tuloy naalala yung ex-fiancé ko. Opo, muntik na rin naman akong ikasal noon. Isang gabi bago ang kasal namin, naramdaman ko ang stress sa kanya. Kaya nga ultimo yung medyas niya ay pinanghawakan pa naming dalawa. Bilang ako naman ang mahabang pasensya sa amin, kaya inunawa ko na lamang siya. Pinakalma, umepekto naman at kinabukasan ay excited na akong makaharap siya sa altar. Ang ganda ko noong araw na yon. Bumagay sa akin ang trahe de boda ko at ang hawak kong mapupulang rosas. Nasa bridal car pa ako noon, Papa Dudut. Hindi pa ako pinalalabas ng wedding coordinator para hindi ako makita ng mga bisita. Kaya lang napansin ko na parang nagkakagulo na sila sa labas ng simbahan. Panay din ang tingin nila sa akin. Parang may mali. Sinubukan kong kausapin ang coordinator namin at wala naman daw problema. Medyo malilate lang daw ang kasal dahil wala pa ang groom. Tumango ako pero nang pinagmasdan ko ang itsura ng coordinator namin, kita ko na nagwo-worry na siya. At nang umabot na ng 20 minutes ang paghihintay ko ay nagpasya na akong lumabas ng sasakyan at pumasok ng simbahan. Doon ko nalaman na tinakasan na ako ng groom ko. Hindi na raw siya makontak at nag-iwan ng note sa hotel na nagsasabing hindi niya raw ako kayang pakasalan. Hindi ako umiyak pero nawala bigla ang kagustuhan kong maranasan ang happily ever after tulad ng iba. Sorry Miss Jamie. Late na naman ako for the second time. Sorry talaga. Naku, okay lang. Kararating ko lang din naman. Nauna lang naman ako ng 10 minutes sa'yo. Umupo ka na. Malilate din siguro si Laika? Hindi. Anong hindi? Hindi siya makakarating. Uy, huwag mong sabihing hiwalay na kayo ah. May mga nakausap na akong ibang wedding suppliers para sa kasal nyo. Hindi lang siya makakarating ngayon. Huwag kang kabado. May kasal pa rin na magaganap. Ay, akala ko naman kasi. May mga na-cancel bang kasal na hawak mo noon? Oo naman, normal yun. Paano yung bayad mo ron? Hindi ko na siningil. Masyado na ngang mabigat na hindi matutuloy yung kasal nila. Ayoko nang dumagdag pa sa mga pasani nila. Pero sayang naman ang effort mo sa pag-organize ng kasal nila. Tapos hindi matutuloy, di ba? May blessings pa rin namang dumarating pagkatapos noon, kaya okay na rin. Napakabait mo naman pala. Kung yung iba, baka i-post pa nila sa Facebook kapag hindi sila nabayaran.
At naiintindihan ko rin naman sila ron. Siyempre, pinaghirapan din nila yung nalakarin. Masyado kang mabait. Baka kunin ka na sa itaas. Huwag mong sobrahan ha. Huwag mo namang ipagdasal. Pag kinuha ako ng maaga, wala na kayong mabait na planner. Sorry nga pala nung first time namin na nakaharap ka ha. Todo away pa kami ni Laika. Nakakahiya. Ayos lang yun. Normal yun sa ibang ikakasal. Ando na kasi yung pressure sa inyo eh. Huwag na lang natin pag-usapan. Pero teka nga, asan nga ba si Laika? Bakit hindi siya makakapunta? May kailangan siya i-close na deal sa trabaho niya eh. Inuna niya yon. Pangdagdag din daw sa bayarin sa kasal namin. Sana pala nireschedule na lang natin tong meeting para naman may input din siya sa mapag-uusapan. Pinagkakatiwala naman niya sa akin tong meeting natin. I-guide mo na lang siguro ako. Wala akong alam sa ganito eh. Gets kita. Kadalasan kayo mga groom, umattend lang sa kasal ang gagawin nyo. Ang mga bride talaga ang mabusisi sa mga detalye. Hindi rin kasi ganun si Laika. Kahit ano lang meron, ayos na sa kanya. Basta may maganap lang na kasal. Maswerte ka naman pala. Hindi ka na mahihirapan sa kanya. Sana nga. So, simulan na natin? Paano ba? Ikaw bang mamimili sa isusuot na sapatos ni Laika? Ha? Hindi! Wala akong kinalaman sa sapatos niya. Natawa naman ako sa sinabi mo. Ay, sorry. Sabi ko naman sa'yo, wala akong alam sa ganito eh. Banu talaga. Sorry. Alam mo, ganito na lang. I-reschedule ko na lang tong meeting natin. Dapat kasama na si Laika. Baka kasi kung ano pang masabi mo ngayon. Mas mabuti pa nga. Pero babayaran ko na lang tong araw na kinita mo ko. Wag na. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay kaya gusto ko rin namang lumabas. Bayaran mo na lang ako ng kwentuhan. Nako, kung kwentuhan lang pala ang bayad sa'yo, yayaman ka sa akin. So, simulan na natin? Paano ba? Ano bang size ng sapatos mo? Palong-palo ang sense of humor ni Ron sa akin, Papa Dudut. Kaya nasulit ko rin na lumabas ng bahay kahit kinailangan kong i-reschedule ang meeting namin para sa kasal nila ni Laika. Aaminin ko nung una ko siyang nakilala dahil nga cold at stress siya noon. Hindi ko natipuhang makipag-usap masyado sa kanya. Nadagdag pa yung away nila sa harapan ko. Pero dahil nga relax lang si Ron noong second meeting namin ay kaya doon ko nakita na ayos din naman pala siya. Tulad ng ibang tao ay may mood lang siya na hindi maganda dala rin ng nakaka-stress na mga pangyayari sa paligid niya. Naintindihan ko na, napahaba nga ang usapan namin. Naparami pa ang orders namin ng pika-pika. Kahit busog na kami noon ay panay pa rin ang order niya. Libre na lang daw niya. Yun na lang daw ang kabayaran para sa pag-reschedule ng meeting. Sabi ko naman ay ayos lang talaga. Pero mapilit siya. Inabot kami ng ilang oras sa restaurant na yon. Kung ano-ano na lamang ang napag-usapan namin. Una tungkol sa mga magagandang lugar na pwedeng mag-honeymoon. Hanggang sa mga magagandang plato na pwedeng bilhin kapag nag-asawa ka na. Nakakatawa na lang na napupunta na kung saan-saan ang usapan namin noon. Walang putol ang usapan namin. Walang hintuan. Laging may banad si Ron sa mga sinasabi ko at hindi na rin ako nahihiyang bumanat sa kanya. Sobrang komportable na namin sa isa't isa. Na akala mo'y matagal na kaming magkakilala. Hanggang sa na-realize ko, unti-unti ay parang nafo-fall na ako sa kanya. Aaminin kong dahil sa mahabang usapan namin, nagkaroon ako ng crush sa aking kliyenteng groom, Papa Dudut. Noong nakauwi na ako sa bahay after ng kwentuhan namin ni Ron ay kinabahan ako bigla. Paano ba naman kasi ay yun ang unang beses na nagkaroon ako ng crush sa kliyente ko. Matagal ko nang binakura ng puso ko sa mga groom na nakakasalamuha ko. Hindi ako pwedeng magkaroon ng kahit kaunting interest sa kanila dahil kailangan kong maging profesional at syempre andun ako para tulungan sila sa kasal nila. Ikakasal sila sa iba at dapat ay hindi ako ma-attach sa kanila. Pero iba kasi ang nangyari sa pagitan namin ni Ron. Dahil nga sa naging kwentuhan namin,
Hindi ko namalaya na nasira na ni Ron ang bakod ng puso ko. Kung bakit naman kasi lumalim pa ang naging usapan namin. Gusto ko na lang din talagang sisihin ang sarili ko ng mga oras na na-feel kong nagkaka-crush na ako sa kanya. Hindi ako muling nagparamdam kay Ron. Diretso ako lagi kay Laika sa pag-update para sa next meeting namin at yung mga dapat na gawin. Hindi naman nakatunog si Ron na kay Laika lang ako dumadaan. Kasi napag-usapan naman na namin na si Laika ang una kong dapat na makausap. Siya kasi ang bride. Siya ang mas nakakaalam sa dapat gagawin sa kasal. Mabuti na lang at gumana ang excuse na yon, Papa Dudut. 2 linggo din akong hindi nagparamdam kay Ron. Hanggang isang gabi ay nagulat na lamang ako na may tumawag sa akin. Hindi nakasave ang numero, inakala ko noong una na magdi-deliver yon ng parcel o baka bagong kliyente at mag-i-inquire sa rate ko bilang planner. Nagulat na lamang ako nang marinig ko ang boses ni Ron. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. May epekto pa rin pala siya sa akin. Akala ko natunaw ko na ang nararamdaman kong interest sa kanya dahil 2 linggo na rin kaming hindi nakapag-usap at nakapagkita. Ginulat mo naman ako, Ron. Bakit ka ba napatawag? Akala ko bagong kliyente ko na. Dismayado ka ba na lumang kliyente mo ang tumawag? Akala ko nga rin magde-deliver ka ng parcel ko eh. Pwede naman ako mag-deliver sa'yo. Ano bang gusto mo? Kape? Hopya? Jowa? Naku, pass dyan sa jowa. Busy ako. Naks naman si career woman. Oh, bakit ka nga napatawag? Wala lang. Hoy, hindi pwedeng wala lang. May problema ba? Pwede ka bang maging kaibigan ngayon, Jamie? Oo naman. Kiss na muna ang pagiging wedding planner ko sa inyo. Kaibigan mo ako ngayon. Ano bang nangyari? Normal bang kabahan pag ikakasal? Oo naman. Wedding jitters ang tawag dyan. Wedding jitters? Parang tunog chichirya o gin ah. Sige, magpatawa ka pa. Kabado ka na nga dyan. Pero seryoso nga. Kabado talaga ako. Tsaka uy, atin-atin lang to ah. Parang gusto kong umatras sa kasal namin ni Laika. Okay lang na maramdaman mo yan. Isa yan sa mga senyales ng wedding jitters. Pero utang na loob wag mong itutuloy na umatras. Ay nako, ikaw ang unang kliyente ko na sisingilin ko kapag makakancel ang kasal niyo. Ay, kasi naman. Kaibigan mo ako ngayon. Ano ba talaga nangyayari? Bakit bigla kang nakakaramdam ng ganyan? May aaminin ako sa'yo ah. Pero atin-atin lang talaga to ah. Oo na nga, hindi naman ako chismosa. Go lang. Alam mo bang biglaan lang ang kasal namin ni Laika? Paanong biglaan? 3 buwan pa lang kami magkarelasyon nang mabuntis ko siya. OMG! Buntis si Laika? Nabuntis. Nabuntis? Past tense? Anong... Nakunan siya. Ikwento mo nga ng buo, nawiwindang ako sa mga revelasyon mo. Nabuntis ko nga siya nung 3 buwan pa lang kami magkarelasyon. Dapat nga hindi kasi sabi niya nagpipils naman daw siya. Kaya lang nakalimutan pala niyang uminom ng 3 gabi na magkasunod. Nakalimutan o sinadya? Sa totoo lang ayokong isipin. O tapos? Sabi niya kailangan ko siyang pakasalan. Ayoko sana. Sabi ko, susustentuhan ko pa rin ang pinagbubuntis niya. Pero panay ang iyak niya. Nagsumbong pa siya sa mga kuya at tatay niya. Natrap ako. Pinilit nila akong pakasalan si Laika. Shotgun wedding pala tong ino-organize ko. Ganun na nga. So, hindi pala buo ang loob mo na pakasalan siya? Masama ba kung oo? So ano nangyari sa pinagbubuntis niya? Nakunan siya 1 buwan matapos niyang ipost sa Facebook namin na ikakasal na kaming 2. Wala na palang baby na involved. So bakit kailangan pa rin ituloy ang kasal? Kasi nakakahiya na raw kung babawiin yung imbitasyon at mga sinabi namin sa mga tao. Kaya ituloy na lang daw namin. Ando na rin naman daw kami. Ramdam ko noon ang bigat sa boses ni Ron habang nagkukwento. Ang hirap naman pala ng pinagdadaanan niya. Kaya naman pala noong unang beses ko silang nakilala ay napansin ko kaagad na parang wala siyang amor kay Laika. Kaya naman pala, napailing na lamang ako at lihim na nakaramdam ng inis kay Laika. Alam kong biktima rin si Laika ng sitwasyon pero dahil nga may crush ako kay Ron, kaya wala akong ibang napagbuntunan
ng inis ko noon kundi si Laika. Doon nga rin inamin sa akin ni Ron na nawala na siya ng pagmamahal kay Laika. Lalo't nakikita na nito ang totoong ugali ng fiancé niya. Masyado raw possessive at lagi na lang nakikipag-away. Mapagmataas at palaging pinamumukha kay Ron na mas mataas ang pinag-aralan niya at trabaho. Never daw naramdaman ni Ron na equal sila ni Laika. Kailangang laging angat si Dalaga. Marami pang nakwento sa akin si Ron kung paano siyang hinaharas daw ng pamilya ni Laika. Pati nga raw mga kaibigan ni Laika, harap-harapang minamaliit siya. Hindi naman siya pinagtatanggol ni Laika. Pakiramdam pangaraw ni Ron, natutuwa si Laika sa tuwing dinadown siya dahil ibig sabihin lang noon ay umaangat si Laika sa paningin nila. Dahil nga masyado nang mabigat ang mga kwento niya, sinabi ko sa kanya na pwede kaming mag-meet ng personal sa ibang araw para mas mailahad niya ang nararamdaman niya. Natuwa naman si Ron dahil sa unang beses, meron siyang napagsasabihan ng lungkot niya. Wala na rin daw kasi ang mga kaibigan niya dahil pinalayo ni Laika. Nag-schedule kami ng pagkikita 1 linggo pagkatapos ng pag-uusap namin ay nagtagpo kaming muli sa isang coffee shop para maituloy ang naudlot naming usapan. Ikaw naman ang late ngayon. Sorry naman, may dinaanan pa akong kliyente bago ako pumunta rito. Joke lang yun ha. Alam kong busy kang tao. Kaya maswerte ako na naambunan mo pa rin kahit ilang oras lang. Ang drama mo pa rin ha. Ikaw naman? Pangbasag ng trip? Oo nga pala, umorder na ako ng kape natin. Spanish latte sa'yo, di ba? Light ice at triple espresso shots? Wow! Bakit? Isang beses ko lang sinabi sa'yo ang kapeng paborito ko pero natandaan mo agad. Matandain talaga sa mga espesyal na mga tao sa buhay ko. Flattered naman ako. Espesyal ba talaga ako? Wedding planner nyo lang ako. Kapag tayong dalawa lang ang magkasama at magkaharap, kaibigan kita. Hindi ka wedding planner lang. Okay, kinilig ako ron ng slight. Kinilig? Kinikilig ka sa kaibigan mo? Friendzone pala ata ang hanap mo sa buhay. Hoy, hindi kainis to. Hindi ko tuloy ma-explain ng mabuti yung sasabihin ko. Feeling ko, i-judge mo ko. Hayaan mo na. Tinutukso lang naman kita. Ano bang gusto mong pag-usapan ngayon? Ikaw, ano bang gusto mo? Ikaw kaya nag-aya sa akin lumabas. Dapat ikaw ang may bangkong mga topic. Wala ako maisip bigla eh. Parang naubos na ata yung pwede nating pag-usapan. Ang daldal mo kasi sa chat. Nahawa lang ako sa'yo, no? Alam ko na. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa kasal nyo ni Laika. Pwedeng pass muna riyan. Gusto ko kasi munang makawala sa pressure ng kasal namin. Tsaka, nagkatampuhan nga kami bago ako pumunta rito eh. Bakit naman? Mansari pala kasi namin ngayon. Mansari nyo? Bakit ka nakipag-meet sa akin ngayon? Dapat siyang priority mo. Pero mas gusto kong makasama ka kaysa sa kanya. Mas nakakahinga ako kapag ikaw ang kausap at kaharap ko. Gusto ko makaramdam ng kilig sa sinasabi mo. Kaya lang mali eh. Kanina mo pa binabanggit niyang kilig ah. Totoo na ba yan? Kilig kaibigan ba yan o kilig crush? Grabe sa crush ha. 40 na ako. Ikaw lagpas 30 ka na. Dapat wala na yung ganyan. Lolo ko nga kinikilig pa rin sa paglalambing ng lola ko eh. Wala sa edad yan. So ano nga? O sige na, aamin na ako. May konti akong crush sa'yo. Konti lang talaga. Paano ko ba yun pararamihin ha? Huwag ka nga puro biro. Hindi naman ako nagbibiro. Basta, harmless naman tong crush ko sa'yo. Before kasal mo, mawawala rin to. Ipagdarasal ko talaga. Paano kung wag mo na lang ipagdasal na mawala yan? Kasi kinilig ako nung nalaman kong crush mo rin ako eh. Rin? Crush mo rin ako? Oo. At hindi ko ipagdadasal na mawala to. Nakatitig sa akin si Ron habang sinasabi niya noon ang mga katagang yon. Crush din niya ako. Naramdaman kong totoo ang sinabi niya. Kaya nakaramdam ako ng kilig, Papa Dudut. Sumobra pa nga. Natahimik kami ng ilang minuto dahil hindi namin alam kung paano babawiin ang usapan. Parehong namumula ang mga mukha namin. Akala mo'y nakainom kami ng alak.
Kung hindi kami tinawag ng barista para sa mga kapeng in-order ni Ron, hindi kami makakahinga ng maayos. Noong nakahigop na kami ng kape ay medyo nawala na ang tensyon sa pagitan namin. Pasimple akong tumingin kay Ron, ganon din siya sa akin, hanggang sa nagkatitigan. Nagkatawanan at bumalik na muli kami sa pagiging komportable sa isa't isa. Hindi muna namin pinag-usapan ang tungkol sa crush na nafe-feel namin sa isa't isa. Random lang na mga bagay ang pinag-usapan namin, basta hindi tungkol sa nararamdaman namin. Mula noong nagkaaminan kami, alam kong may nagbago na sa amin. Naramdaman ko ang kakaibang saya na first time ko ulit maramdaman after kong iwan sa altar ng fiancé ko. Palagi na kaming magkausap ni Ron, lagi na rin kaming nagkikitang dalawa. At dahil sa dalas na nagkakasama nga kami ay hindi ko maiwasan na ma-fall ng todo sa kanya. Ganon din siya sa akin. Wala pang formal na usapan sa kung ano ang meron kami pero masaya kami sa ganon. Alam ko namang bawal, alam kong mali ang pinasok kong sitwasyon. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na lumapit kay Ron, lalo't siya ang bumuhay muli sa puso ko. Ang tagal ko nang pinatulog ang puso ko. Laging takot na sumubok magmahal ulit. Pero pagdating kay Ron ay nagbago ang lahat. Kaya kahit mali ay sige pa rin ako. Masaya naman na nakabangon muli ang puso ko. Nagpatuloy ang maling ugnayan namin ni Ron. At nung tumagal ay naging klaro na ako sa sitwasyon namin. Naging magkarelasyon na kami at lihim nga lang syempre. At dahil nga may label na kami kaya kinailangan naming mag-ingat para hindi makaramdam si Laika. Siniguro namin na sa tuwing magkikita kaming tatlo ay walang mapapansin si Laika sa kakaibang kinikilos namin. Kumbaga kapag tatlo kaming magkakaharap, isa lang akong wedding planner. Professional lang. Pero pagkatapos noon ay mag-aaya si Ron na magkita. Madalas kaming nakikita sa kondo ko. Malayo naman ang kondo ko sa bahay ni Laika kaya malabong magkahulihan doon. Pag magkasama na kaming dalawa ni Ron ay parang wala na kaming pakialam sa ibang bagay. Parang kami na ang tunay na magkarelasyon kahit aminado ako na isa akong kabit. Wala akong pinagsabihan sa relasyon naming dalawa. Siniguro ko na hindi makakalabas ang sekretong yon. Delikado syempre. Ganon din ang sinabi ko kay Ron. Mag-ingat siya palagi at dapat ay laging burado ang conversation namin. Kailangang ibang pangalan ko sa cellphone niya. Hindi rin kami friends sa Facebook para hindi makatunog si Laika. So far ay hindi naman nakaramdam si Laika. Dagdag na rin kasi na naging busy na ito sa pagkayod dahil kailangan ng dagdag na bayarin para sa kasal nila. Balak kasi nilang gawing engrande dahil uuwi raw ng Pinas ang mga kamag-anak ni Laika sa ibang bansa. Hindi naman ganun kalaki ang pera ni Ron kaya si Laika madalas ang nag-aabono sa lahat. Andun si Ron para sumuporta emotionally sa kanyang fiancé. Minsan nagkakaharap kaming muli sa coffee shop kung saan kami nagkaamina ng feelings ni Ron. Papa Dudut. Sa wakas, walang na-late sa amin ni Ron. Eh di congrats sa atin. Hindi nyo talaga makalimutan yung pagka-late nyo dati ha. Hindi ko na nga maalala yun. Kasi naman, bukod sa late kami, nagbangayan pa kami sa harapan mo. Unforgettable yun. Hindi na yun mauulit, promise. Love na ulit namin ang isa't isa. Hindi ba, darling? Oo naman. I love you. I love you more. Sana pala, na-late na lang kayo para hindi ako nakakaramdam ng inggit ngayon. Balik ulit kayo sa away. Okay naman kasi talaga kami nitong si Ron. Minsan lang talaga hindi to makapalag sa toyo ko. Pero alam ko na love niya ako. Kung babawasan mo ang toyo mo, kahit sa kabilang buhay, mamahalin kita. Ikaw din naman may toyo, pero tanggap kita. Oo, tama na po. Nararamdaman ko na naman ang pagiging single ko. Single ka pala, no, Miss Jamie? Oo. 3 beses umuo? Sure na single ah. Wala naman kasi talaga akong boyfriend. Pwede ka bang ireto sa kuya ko? Single dad yon.
Kung may daddy issues ka, siya ang perfect para sa'yo. Sinong kuya mo? Si Mitoy? Oo, siya lang naman yung single dad sa mga kuya ko. Alam nga namang ireto ko si Kuya Borge, happily married yon. Ayoko naman maging kabitong si Miss Jamie. Hindi niya deserve. Parang namimiloso po ka pa sa pagsagot mo. Ha? Hindi ah. Bakit naman ganyan ang iniisip mo? Yung tono mo kasi ng pananalita. Parang gusto mo ako ipahiya kay Jamie. Miss Jamie. Wala akong balak ipahiya ka kay Miss Jamie. Okay ka lang ba? Bigla ka nagagalit dyan. Nakakainis lang kasi. Tsaka andito tayo para pag-usapan ng kasal natin. Hindi yung pagiging kupido mo kay Kuya Mitoy at kay Jamie. Miss Jamie. Konti na lang naman ang kailangang ayusin sa kasal natin. Masama ba magmalasakit sa love life ni Miss Jamie? Magmalasakit o makialam? Aray ha? Sino ngayon ang namamahiya sa harapan ni Miss Jamie? Teka, nag-aaway na naman kayong dalawa. Kala ko ba love nyo na ulit ang isa't isa? Alam nyo, mas maganda kung wag na lang natin pag-usapan ng love life ko kasi wala rin naman kayong mapipiga sobrang tuyo na talaga. Pasensya ka na Miss Jamie ha? Ewan ko ba kung anong brand ng toyong dumadaloy ngayon sa dugo nitong si Ron? Bigla na lang tinupak Ayoko lang sayangin ng oras ni Miss Jamie sa walang kwentang pangrereto mo. Ah, ganon, walang kwenta. Mas walang kwenta pa nga tong kasal natin. Bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na ang umasikaso sa kasal natin. Pagod na ako mag-adjust sa'yo. Laika, saan ka pupunta? Sorry Miss Jamie, kailangan ko lang magpalamig. Bahala na kayo ni Ron kung ano man ang mapag-usapan nyo ngayon sa kasal namin. Ayoko nang makialam. Bye. Bakit naman ganun ang trato mo kay Laika? Nagselos ako Masisisi mo ba ako? Nirereto ka niya sa kuya niya. Ayoko nun. Akin ka lang. Mali man pero nakaramdam ako ng kakaibang kilig nang sabihin ni Ron na nagselos siya. Doon ko napatunayan na mahal niya ako. Bakit siya magsiselos kung hindi siya interesado sa akin, hindi ba? Hinintay ko muna siyang kumalma bago ko siya kinausap. Hinayaan ko siyang ubusin ang kapeng natitira sa tasa niya. At nang makita kong ayos na siya ay saka ko siya kinausap. Pinagsabihan ko na huwag ganon ang trato niya kay Laika. Dahil baka makahalata ito. Doon na-realize ni Ron na mali nga ang ginawa niya. Nadala lang daw siya ng selos. Nagsorry siya sa akin at sinabi ko sa kanya na tawagan niya si Laika para suyuin. Ginawa naman niya pero ayaw sagutin ni Laika ang tawag. Sinabi ko sa kanya na i-text o i-chat na lamang niya para mag-sorry. Sumunod ulit siya. Nakakakilig din yon sa pakiramdam ha? Yung mapasunod ko si Ron sa gusto kong mangyari. Pagkatapos noon ay inaya niya akong pumunta sa kondo ko. Pumayag naman ako. Hiwalay kami ng taxi na sinakyan. Pinauna niya akong umalis at after 10 minutes ay saka naman siya sumunod. Para lang walang makakita at makapansin. Sa kondo ko doon kami nag-init na dalawa. Naglambingan hanggang sa mauwi sa kama. May nangyari na naman sa amin kaya nga mas mahirap bumitaw dahil may nangyayari na sa amin. Lalo't masyado niyang ginagalingan. Parang ayaw niya akong bigyan ng chance na ihinto ang maling namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakatakas sa sitwasyon ko. Alam kong balang araw ay kailangan ko rin yung tapusin pero paano? Yon ang tanong ko sa sarili ko na hindi ko pa mabigyan ng kasagutan. Nitanungin si Ron tungkol doon ay hindi ko magawa. Natatakot din kasi ako sa isasagot niya. Baka hindi pumabor sa nararamdaman ko. Kasi kahit mali ay gusto ko lang talagang makasama siya hanggat kaya naming dalawa. Grabe ka. Masyado mo namang ginalingan. Ano bang vitamins mo? Bakit ang tibay mo sa kama? Kailangan kong galingan kasi bad mood ka kanina Mukhang next month na ako mapabad mood nito. Sinobrahan mo Thank you Para bang pang-honeymoon ang galing ko? Parang nag-alangan ka ron kapag naririnig ko lang kahit anong term sa kasal para akong kinikilabutan. Kasi Alam mo naman akong bakit. hindi ka ba
Handang pakasalan si Laika? Alam mo na rin ang sagot dyan. Meron akong isang tanong na hindi ko talaga alam ang sagot. Ano yun? Paano na tayo? Kahit ako hindi ko alam ang isasagot dyan. Paano kapag kinasal na kayo ni Laika? Paano na tayo? Hindi ko rin alam. Gusto ko rin kasi ng klarong sagot. Kung meron man akong klarong isasagot sa'yo, yun ay yung mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi sapat para ako yung iharap mo sa altar. Hindi ko rin kasi alam kung paano to lulusutan, Jamie. Alam ko. Tumatawag si Laika. Teka, sasagutin ko lang. Huwag ka munang maingay. Okay. Hello, Laika? Hello, Ron? Saan ka? Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na. Sorry sa mga nasabi ko kanina, ha? Hindi ko sinasadyang ipahiya ka sa harapan ni Miss Jamie. Ayos lang yon. Sorry din ha. Sana hindi na tayo mag-away. Alam mo namang hindi ko matiis na magkaaway tayo. Ako rin naman eh. Nasaan ka ba? Ako? Andito sa mall. Kasama yung kumpare ko. Pwede bang umuwi ka na? Pwede naman. Pero okay lang bang mamayang 6 PM na lang ako umuwi? Meron pa kasi kaming titingnan ng kumpare ko eh. Sige, okay lang. Pero dalian mo ha? Kasi nakabili ako ng bagong 90s. Gagamitin ko sana sa honeymoon natin. Pero hindi na ako makapaghintay na isuot ngayon para makita mo. Parang mas gusto kong makita kang walang suot. Sag-aabal lang yung 90s eh. Kung uuwi ka before 6 PM, wala na akong isusuot nun. Sige, nasa bahay na ako ng 5:59 PM. Maghubad ka na. Ang pili mo talaga. O sige na, hintayin kita. Maliligo na ako. Dalian mo. I love you. I love you more. Bye! Para kong sinasaksak ng punyal sa dibdib sa mga narinig kong usapan ni na Ron at Laika. Hindi nakatulong na naka-loudspeaker pa si Ron. Narinig ko patuloy kung paano sila magharutan. Wala namang masama roon. Engaged na sila. Sino ba naman ako, hindi ba isa akong kabit? Kahit sinabi pa ni Ron na ako ang mahal niya, pero hindi pa rin yon sapat para ako ang piliin niya. Hindi ko pinahalata kay Ron na nasaktan ako. Nakangiti pa rin ako sa kanya, ako pa ang nag-utos na mag-ayos na siya para makaalis na. Sinabi ko na traffic kaya dapat ay maaga na lang siyang umalis sa kondo ko para makarating siya ng maaga sa bahay nila ni Laika. Ayaw pa sana niya pero pinilit ko. Ako na naman ang nasunod. Bago siya umalis ay niyakap niya ako ng mahigpit. Humingi siya ng sorry sa pagkaipit ko sa sitwasyon nila ni Laika. Kung pwede lang daw ibalik ang nakaraan, sana lumihis na siya ng daan patungo kay Laika at hinanap na lang niya ako. Hindi na ako nagsalita noon. Huli na para ibahin ang nakaraan. Nasa kasalukuyan na kami at yun na ang dapat harapin. Nang makalis na si Ron ay saka ako nagbalik sa kama para umiyak. Ang tagal kong pinigil na huwag tumulo ang luha sa mga mata ko. Pero noong mag-isa ko na lamang ay doon ko ibinuhos ang lahat. Naalala ko pa noon naging kabit din ako sa fiancé ko. Matagal naman silang sira ng dati niyang karelasyon nang pumasok ako sa eksena. Mas naging klaro lang ang lahat para sa dati kong fiancé ang lahat ng sumulpot ako sa buhay niya. Ako ang pinili niya at pagkatapos noon ay pinili rin niya akong pakasalan. Isang bagay na umaasa akong gagawin din ni Ron sa akin. Pero mukhang malabo na. Oo, at naging kabit din ako noon. Pero pinili niya ako. Pero ngayon may pag-asa pa kayang maulit ang sitwasyon na pipiliin pa rin ako. Palapit na nang papalapit ang kasal ni na Ron at Laika, Papa Dudut, at mas lalo lang din kaming napapalapit sa isa't isa ni Ron. Mas lalong lumalalim ang namamagitan sa amin. Maingat kami at wala pa rin nakakahalata pero nakakapagod din pala. Nakakapagod na palagi ka na lang nagtatago at palagi kang itinatago. Kailan nga kaya kami malayang makakalakad sa harapan ng mga tao? Nakakaumay na rin na sa kondo lang kami naging malaya. At marami kami mga bagay na hindi na pwedeng pag-usapan at hindi ko na magawang itanong kay Ron kung ano na ang plano namin sa namamagitan sa amin. Pareho kaming nalilito
Pareho ang hindi sigurado. Pareho kaming laging walang mahanap na sagot. Paano nga ba kami magiging sigurado kung nasa gitna si Laika? Paikot-ikot kami sa patagong sitwasyon. Pero sige pa rin kami, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako at tinawagan ako ni Laika. Gusto raw niya akong makausap. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya noon. Parang may kutob ako na alam na niya ang sa amin ang fiancé niyang si Ron. Pinilit kong ikubli ang kaba sa puso ko. Hindi ko rin binanggit muna kay Ron ang tungkol sa pakikipag-usap sa akin ni Laika. Kailangan ko munang malaman kung ano ang gusto niyang sabihin. Nakipag-meet sa akin si Laika. Tinanong ko kung tungkol ba yon sa kasal niya. Hindi siya umimik. Patuloy pa rin ang lungkot sa kanyang tinig nang sabihin ito sa akin na kailangan niya ako at kailangan niya ng kausap. Umuo na lamang ako at nagmadaling puntahan ang lugar kung saan kami magkikita. Nauna ako roon ng mahigit 30 minutos. Kailangan ko kasing paghandaan yon. Kailangan kong magpakalma at nang nakita ko na siyang lumapit sa akin ay doon na wala ang kalmadong itsura ko na pinaghirapan ko. Lalo na nung napansin kong mugto ang mga mata ni Laika, Papa Dudut. Laika, okay ka lang ba? Namumugto ang mga mata mo. Halata na ba? Gusto mo maghilamos ka muna para mabawasan yung pamumugto, tapos inom ka ng tubig para hindi namamagay ang pisngi at labi mo. Mukhang dehydrated ka sa kakaiyak eh. Teka, ikukuha kita. Huwag na, ayos lang ako. Kanina pa ako naghihilamos, wala na ring epekto. Sobrang bigat ba ng sasabihin mo sa akin? Pakiramdam ko. Ay, ito na naman. Naiiyak na naman ako. Iiyak mo lang, nandito lang ako. Makikinig ako sa'yo. Thank you, Miss Jamie, ha? Jamie na lang. Ituring mo ako ngayon bilang kaibigan, hindi bilang isang wedding planner nyo. Yun nga ang gusto kong mangyari eh. Maging kaibigan ka. Sana okay lang, ha? Oo naman. Wala kasi ako mapagsabihan ng nararamdaman ko eh. Natatakot ako magsabi sa mga kaibigan ko kasi ayoko ma-judge. Lalo na ng family ko. Tungkol saan bang sasabihin mo? Tungkol sa amin ni Ron. Bakit? Ano nangyari? Hiwalay na ba kayo? Parang papunta ng Aaron eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi nararamdaman ko. Lumalala na yung panlalamig niya. Lumalala? So ibig sabihin, matagal na siyang nanlalamig sa'yo? Oo. Sa'yo ko lang to sasabihin na. Kaya lang naman ako gustong pakasalan ni Ron kasi nabuntis niya ako nang hindi sinasadya. Tinakot siya ng family ko kaya napilitan siyang pakasalan ako. After nun, parang nawala na siya ng gana sa relasyon namin. Parang hindi niya na ako mahal. Buntis ka? Nabuntis. Nakunan din ako eh. Pero pinilit ko si Ron na ituloy pa rin yung kasal kahit nagmamakaawa na siya na wag na lang. Kaya nga, inako ko yung 90% na gastos ng kasal para hindi na siya umangal, para matuloy lang. Kasi ako naman may gusto nun eh. Bakit mo naman siya pinilit na ituloy pa yung kasal? Ramdam mo naman pala na yung panlalamig niya. Ikaw lang ang nahihirapan yan. Let go na. Kasi nakakahiya na kung babawiin ko pa. Pinagmalaki ko na nga sa Facebook, pati sa mga tiyahin ko sa ibang bansa. Inaasahan na nila makikita ako nakasuot ng wedding gown. Kung ako lang, hindi ko na lang itutuloy ang kasal. Makakahanap ka pa rin naman ng lalaking pakakasalan ka. Yung hindi na lang dahil nabuntis ka o dahil napilitan lang siya. Hintayin mo na lang yun. Promise, yung tamang lalaki para sa'yo, hindi man lalamig tulad ni Ron. Kahit naman nang lalamig si Ron, gusto ko pa rin siya eh. Siya lang talaga ang gusto ko. Kahit nga, nararamdaman kong hindi niya na ako mahal, nilalaban ko pa rin. Jamie, alam mo ba? Pakiramdam ko meron na siyang iba. Ha? Wala yan. Sa ganda mong yan, hindi na yung titingin sa iba. Iba kasi yung kutob ko. Nitong mga nakaraang buwan, lagi na lang siyang nakatutok sa cellphone niya. Dati, nabubuksan ko pa yung cellphone niya, ngayon hindi na. Nagpalit na siya ng password. Kaya lalong lumakas ang kutob ko na may tinatago siya. Wala yan, napapraning ka lang. Sana nga. Minsan iniisip ko, dahil din siguro to sa pagbubuntis ko ngayon, kaya ganito ang emosyon ko.
Masyadong kalat at Buntis ka? huwag mong sabihin kay Ron ha. Balak kong sorpresahin siya sa kasal namin. Doon ko sasabihin na nakabuo uli kami. Feeling ko, binalik ni Lord yung sanggol na nawala sa amin. Ang saya ko, Jamie. Pakiramdam ko, itong pagbubuntis ko mag-aayos sa relasyon namin ni Ron. Ano sa tingin mo? Nadurog ako sa sinabi ni Laika. Buntis pala ito. Ang daming nakwento ni Laika sa plano niya para sa magiging anak nila ni Ron. Doon ko nakitang nagliwanag muli ang mukha niya. Masaya siya, excited na siyang maging isang ina. Kinausap din niya ako na kung pwedeng magpadagdag ng gimmick para sa reception kung saan ay ilalantad ni Laika na buntis na siya. Doon pa lang daw niya sasabihin na buntis na ulit siya. Normally, mabilis lang ang utak kong makaisip ng mga gimmicks sa kasal. Pero ng mga oras na yun ay parang ang foggy ng utak ko. Parang walang ibang pumapasok kundi sakit. Sakit na talagang malabo nang maging kami ni Ron sa huli. Ayokong maging dahilan kung bakit may isang batang hindi lalaking kumpleto ang pamilya. Dahil minsan nawala na rin ako ng anak. Nangyari yon ilang araw nang talikuran ako ng fiancé ko sa altar. Pinalaglag ko ang anak ko ilang araw pagkatapos akong talikuran ng fiancé ko. Magulo ang isip ko noon at aaminin kong nagsisisi ako pagkatapos. Nadala kasi ako ng emosyon. Ayoko na ulit umabot sa ganoon at ayoko nang magpadaig sa emosyon ko dahil alam kong may maling kasunod yon. At alam ko sa kasalukuyan ko, nagpapadaig ako sa emosyon ko dahil kay Ron. Doon pa lang ako natauhan, kaya naman nagpasya na akong iwasan ng walang paalam si Ron. Hindi na po pwede, lalo't nagbunga muli ang relasyon nila ni Laika. Ayokong may madamay na naman na inosenteng sanggol. Sa pag-iwas ko kay Ron ay hindi pa rin ito tumigil. Panayang tawag pero mas pinili kong huwag yung sagutin. Hanggang sa sumapit ang gabi ng kasal. Nagulat na lamang ako nang madatnang ko si Ron sa hallway ng kondo ko. Nakaupo at mukhang problemado ang mukha niya. Sa gilid niya ay merong dala itong malaking bag na sa hula ko ay damit ang laman, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Bigla ka na lang nawala. Kasi ikakasal ka na. Bisperas ng kasal mo ngayon oh. Dapat nandun ka kasama si Laika, hindi dito. Ayoko. Dito ang gusto ko. Ron, tapos na to. Bakit ba hindi naging klaro sa'yo tong pag-iwas ko? Ginagawa mo lang komplikadong lahat eh. Hindi na to magiging komplikado. Kasi ikaw ang pinipili ko. Nahihibang ka na. Umalis ka na nga. Hindi ako aalis. Hindi ko kayang mawala ka. Narealize ko lang lahat to nung hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Para ako nababaliw. Huli na ang lahat, Ron. Binigyan kita ng ilang buwan para maging sigurado sa akin pero hindi mo ginawa. Duwag ka. Naduwag lang ako kasi hindi ko alam kung maibibigay ko sa iyo yung pag-ibig na kailangan mo. Hindi na ako marupok na madadala sa ganyang rasunan. Kung gusto mo ako may paraan. Kung ayaw mo maraming dahilan. Oo. At nagdahilan ako noon kasi naguguluhan talaga ako. Ayoko masaktan kayo pareho ni Laika. Pero gusto mo safe ka. Kaya pinagsabay mo kaming dalawa. Hindi ko naman kasi intensyon na gano'n na mangyari. Wala nang mapupuntahan tong usapan natin. Hayaan mo akong kumbinsihin ka. Hindi na magbabagong isip ko. Bukas na ang huling beses na makikita mo ako. Pagkatapos nun, ayusin mo ng relasyon mo kay Laika. Ayokong makasal kay Laika. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang mahal ko, maniwala ka. Handa akong talikuran at kalabanin ng lahat. Huwag ka lang mawala. Wedding jitters. Nasabi ko naman sa'yo yun, di ba? Kabado ka lang at pressured sa kasal yun ni Laika kaya ka ganyan mag-isip pero lilipas din yan. Hindi na to wedding jitters, Jamie. Alam ko sa sarili ko na ikaw talagang pinipili ko. Alam mo kung sino dapat mong piliin? Ang mag-ina mo. Mag-ina? Sorry na lang kay Laika kung nasira akong sorpresa niya para sa kasal niyo bukas. Pero buntis si Laika. Buntis ang fiancé mo. Tumakas na lang tayo. Andito na lahat ng gamit na kailangan ko. Magsimula tayo sa malayo. Doon tayo bumuo ng sarili nating pamilya. Doon kita papakasalan.
Magbabagong buhay tayo malayo sa nakaraan. Halika na, Jamie. Di ba mahal mo ko? Oo, mahal kita, Ron. Maniwala ka, mahal na mahal. Pero hindi na dapat eh. Meron kang ibang dapat mahalin. Sinalay kayon at ang magiging anak ninyo. Silang may karapatan sa'yo. At sana tanggapin mo yun kasi ako tanggap ko na eh. Wedding planner nyo lang ako. Hanggang doon lang ang pwede nating maging koneksyon. Pagkatapos ng kasal nyo bukas, magbabalik na ako sa mundo ko at ganun din kayo. Huwag na nating gawing komplikado to. Palayain mo na ako. Ayoko nang gumawa ng mali. Jamie, wag namang ganyan, please. Hindi ko kaya na mawala ka. Sa una lang tayo mahihirapan. Pero balang araw, hindi ka magsisisi na pinili mo ang mag-ina mo kaysa sa wedding planner nyo. Paalam, Ron. At best wishes sa'yo. Alas 8 ng umaga kinabukasan, araw ng kasal nila. Paikot-ikot ako sa loob ng simbahan para masiguradong perfect ang lahat. Mula sa choir nakakanta hanggang sa mga bulaklak na sasalubong sa mga bisita. Kahit meron namang nakatalagang on-the-day coordinator para umasikaso sa kasal, nang umagang yon ay hindi ko pa rin napigilang makialam bilang paraan ko na lang para bumawi sa ikakasal. Unti-unti ay nagsidatingan na ang mga kalahok sa seremonya. Mula sa mga flower girl hanggang sa mga dalagang abay, ayos na ang lahat. Dumating na rin si Ron, isang beses ko lang siyang tinapunan ng tingin pero ramdam ko ang kakaibang lungkot nang mapatingin siya sa akin. Kinuha ko na lang ang tingin na yon bilang pamamaalam sa minsan naming pinagsamahan. Mabilis lang lumipas ang oras, maya-maya pa'y narinig na ang mga malamyos na tunog ng piano. Hudyat na lalakad na ang bride. Nasa gilid lamang ako noon at sinusubaybayan ang bawat hakbang ni Laika. Para akong naiiyak. Magkahalong pait at saya ang nararamdaman ko noon. Pait dahil hindi ako nagwaging makasama ang lalaking mahal ko. Pero saya dahil meron akong isang babaeng nabigyan ng chance sa pag-ibig. Nang magkaharap na sina Ron at Laika ay doon na pumatak ang mga luha ko. Lalo na noong tapunan ako ng tingin ni Ron. Hindi ko mabasa ang laman ng isip niya. Pero mabuti ng ganon. Lumabas ako saglit ng simbahan nang nagsimula na ang pagsasalita ng pare. Doon sa gilid ng simbahan kung saan walang ibang tao ay umiyak ako ng tahimik. Doon ako humingi ng patawad sa Diyos na nagawa kong pakikiapid. Inayos ko ang sarili ko at pagkatapos noon ay muli kong binalik ang maskara ko bilang profesional na wedding planner. Naglakad ako papasok ng simbahan at tiniis na tapusin ang kasal ng taong pinakamamahal ko sa lahat. Natapos ang seremonya sa halik na sinelyohan ni Ron at Laika. Doon pa lang ako nakaramdam ng kapayapaan. Alam kong tama ang ginawa kong magparaya. Dahil una pa lang ay hindi dapat ako pumagitna. At sa paglalakad palabas ni Ron at Laika sa simbahan ay ang naging wakas na namamagitan sa amin ni Ron. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat at naway nakapagbigay ako ng aral para sa lahat. Ako ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jamie. Hindi natin kailangang makihati sa pag-ibig ng iba. Kung totoong ikaw ang mahal niya, ikaw lang dapat ang pipiliin niya. Walang ibang dapat pumagitna. Dahil dapat sa iyo pa lang ay sigurado na siya. At para sa lahat ng tao na nakokontentong makipag-agawan at makihati sa pag-ibig ng iba, sana ay matauhan ka na. Huwag mong hayaan na nasa gilid ka lang. Darating din ang tamang tao para sa iyo. Yan ay kung kakayanin mong bitawan ang maling tao. Mahihirapan ka lang sa simula pero pag nasanay ka na sa gitna ay maiisip mong tama lang pala ang bumitaw na. Dahil parating na ang taong sa iyo ay nakatadhana. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako,
gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.